Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa gabi ito. Batin ninyo ang aming po mga puso. Bagamat kami po ay nasa magandang lugar, ngunit batin ninyo ang aming kalooban. Mayroon pong kalungkutan, mayroon kalungkayan. Kaya po, salamat po sa pagkakataon ito na kami po isama-sama makatulog sa inyo upang idulog ang aming pong mga pangangailangan. Nawa samahan niyo kami, pagpalain ninyo ang aming pong pagtitipon ito in Jesus' name. Kung mayroon kayong Biblia, ating buksan ito sa Psalms 116, 116. At babasahin natin ang verses 1 to 4. At ang pinakapaksa natin ay tungkol po sa depression. Pag sinabi pong depression, hindi yung kalungkutan, kalumbayan, kapigatian, na napakalalim po na kalungkutan ng depression. Hindi yung pinakamatinding kalaban o kaaway ng isang mananampalataya, maging hindi mananampalataya. Spiritual depression. Psalms 116 verse 1 to 4. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat iniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya ako'y natawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Nang magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Nawa ang Diyos sa magpala sa ating mga puso ng kanyang mga salita. Kaya na sinabi ko, depression, ito yung malaki at pinakamatinding kaaway ng isang tao. Ang depression, kaiba ito sa discouragement. Ang discouragement, nakakadama ka kapag kabay kang inasahan na bigo, nadi-discourage ka. Pero depression, ito yung kawalan ng pag-asa, panliliit ng sarili, bunga ng problema, kasalanan, at kabiguan. Ang ating Panginoong Yesus, siya po'y nadi-discourage sa kanyang mga alagad na ini-expect na makita sa buhay nila, hindi nangyayari. Discourage ang Panginoon, but He never depressed. Hindi siya nawawala ng pag-asa. So yun po ang pagkakaiba. At itong talata na ating binasa, ito yung bagay na kung saan magtuturo sa atin how to overcome depression. Maring ngayon, hindi natin na alam na yun ang ating nagiging damdamin. Kadalasan po, depression, bagamat tayo'y maraming kasama, kahit kakwentuhan tayo, pero feeling mo nag-iisa ka. Feeling mo, parang walang dumadamay sa'yo, parang walang tumitingin sa'yo, parang walang nakakadama ng kalagayan mo. Lonely ka sa iyong puso, at parang lagi kang nagpupuntong hininga na parang wala na. Yun po ay depression. So, ito yung Psalms chapter 16 verse 1 to 4. Tignan natin ang dalawang bagay dito to overcome depression. Pakita natin dito ang leksyon na ating makikita sa buhay po ng salmista. Dalawa po yun. Matuto tayong magmahal sa Diyos. At ikalawa, matuto tayong tumawag sa Diyos. Ito yung number 1 na tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Pagka dumadanas tayo ng depression, unang-unang matuto tayong magmahal sa Diyos. Verse 1 and 2, ang sabi dito. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin. Hanggang doon lang po. Now, talagang minamahal ng salmistang ito ang Diyos sapagkat sa tuwing sila'y depressed, sa siya'y nasa kalagayan kalungkutan, matinding parang kabiguan sa kanyang puso, alam niyang siya'y dinidinig ng Diyos. Dinidinig siya ng Panginoon sa kanyang mga hinaing, yung kanyang hiling.
At ikinikiling ng Panginoon ang kanyang tenga para talagang personal na siya'y pinapakinggan sa hinaing ng kanyang puso. Ganun tayo kapag depressed tayo sa ating buhay, malalim masyado yung ating iniisip, malalim masyado yung sugat sa ating puso, sagat doon sa ating kaluluwa. And only God can heal that. Tanging Diyos lamang, at naranasan ito ng salmista. Nang dumanas siya ng depression, dininig siya ng Panginoon at sadyang ikiniling ng Diyos ang kanyang pandinig. At dahil dyan, lalo ko siyang nagmahal sa Panginoon. Kung minsan, mayroon tayong ganun damdamin kung saan-saan tayo nagpupunta, lumalabas tayo, nagbe-beach tayo, nagbabakasyon tayo, nagpipiknik tayo, just to heal nung ating kalungkutan. Pero hindi yun, huwag natin mahalin yun kapag tayo depressed, kundi higit natin mahalin ng Diyos sapagkat siya tumidinig at personal niyang kinikilig yung kanyang pandinig sa atin. Asahan natin yan. So, matuto tayo sa leksyon dito. Anong leksyon? Mahalin natin ang Diyos na hindi ka bibiguin. Din ikalawang leksyon, ang sinabi dito, matuto tayong tumawag. Na maliban na tayo nagmamahal sa Panginoon, dapat din tayong tumawag sa Kanya. Dito sa pagtawag, mayroon siyang dahilan bakit tumatawag at mayroon siyang paraan paano tumawag. Una-una, tingnan natin yung mga dahilan bakit siya tumatawag. At sabi sa verse 2 to 3, sa 13, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Dalawang reason po kung bakit siya tumatawag sa Panginoon, o tatlong reason. Una-una, ang sabi niya sa kanyang nararamdaman, no? Sa kanyang nararamdamang depression, hindi kapag napapalibutan siya ng kamatayan. Yan ang kadalasan nararamdaman natin kapag tayo depressed, no? Nawawala ng pag-asa. Kaya marami pong nagpapakiwakal dahil sinasang-ayon na nila yung tawag sa kanila na mamatay ka na lang. Tapusin mo ng buhay mo para matapos na ang iyong kalungkutan. Pero hindi yun eh. Kaya siya tumatawag, unang dahilan, dahil napapalibutan siya ng kamatayan. Alam niyo, kapag tayo nawawalan ng pag-asa, ang tanging solusyon ay tumawag tayo sa Kanya. At hindi lang yun. Ang sabi niya, siya'y tumawag sapagkat pakiramdam niya, hawak siya nung mahapting Sheol. Pag sinabing Sheol kasi sa lumang tipan, hindi yan impyerno, no? Kundi libingan. Napakahapdi po ang mamatay at manatili sa libingan. At pakiramdam niya sa kanyang depression, hindi na napakahapdi, no? Yung kamatayan na siya malibing sa Sheol. Kaya siya'y tumawag. Tanging Diyos lang ang makakatugon niya. At ikatlo, tumawag siya dahil tumataas talaga siya ng labis na pagkabahala at pagdalamhati. Ganyan. Pagkabahala at pagdalamhati, depression. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya nananalangin. At dahil dyan, minahal niyang Diyos dahil siya ay tumawag. Yun ang dahilan. At ano naman ang paraan ng kanyang pagtawag? May dalawa. Verse 4. Sabi sa verse 4, nang magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasabi ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Yung pagtawag naman niya, hindi lang basta tumatawag siya dahil mayroon siyang problema, kundi tumatawag siyang may pananampalataya at tiwala sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo, kapag tayo po'y nalulunod, at kapag ka sumisigaw ka na wala kang nakikita na maaaring magligtas sa iyo, ang sisigaw lang, tulong, tulong. Pero kapag ka mayroon ka nakita na tao dumaan na parang hindi ka nagtatawagin mo ang pangalan niya. At sa pangalan niya, talagang hilingon siya. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, in my name, ask the Father. Sa pangalan ng Panginoon, tumawag tayo. At itong ginawa ng salmista. Panatag siya na sa kanyang pagtawag, tutugunin siya sapagkat siya'y tumatawag sa kanyang pangalan. No? Bilang Kristiyano, tatay natin ang pangalan. At hindi lang sa pangalan, kundi batay sa kanyang pagsusumamo. Yung pagsusumamo rito ng isang salmista na depressed, talagang
inagin niya. Wala na siya magagawa sa sarili niya. Maliban na siya tawa at kapagan ng Diyos. Minsan, tayo, hindi natin maamin na walang-wala na tayo. No? Pinipilit pa natin mukhang meron pa. Pinipilit pa natin tumayo, kayong gulapay na. Pagka yung mga buksingero, pagka tinamaan, nakangiti. Diba? Hindi yung buksingero pag tinatamaan, parang hindi nasaktan. Minsan ganun tayo eh. Akala natin, hindi alam ng mga tao, wala na tayo. Huwag na tayong magkunwaring umiti. Lumapit na tayo sa Diyos at magsumamo. Magsumamo. Bakit? Itong patuturo, itong leksyon ng isang salmista, nung dumana siya ng depression, tumawag siya sa kanyang pangalan. Dahil parang napapalimutan na siya ng kamatayan. Na dahil nung siya'y sagutin ng Panginoon, minahal niya ang Diyos. Minahal niya ang Diyos. Ngayon, sa ating pong pag-aaral ngayon, diksyon natin, kung ikaw ay nasa malalim na kalungkutan, kalungkutan ito, kaiba ito mga kapatid. Kahit na kasama ka sa marami, kahit nakikipagbiruan ka, nakikipagtawanan ka dyan, hanang-hakang kayo dyan, pero nadadalawang mo sa iyong kaluluwa, nag-iisa ka. Nag-iisa. Depressed po yan, depression. At kadalasan, kapag hindi natin ito na-overcome, ikaw tayo sa buhay, kung saan sa atin pupunta. Hinahanap natin ang mga temporal joy and temporal happiness. Whereas nandun talagang happiness natin sa Panginoon. So, ibigin mo ng higit ang Panginoon. Pag dumadanas tayo ng ganong depression. At ikalawa, magpupusige tayo tumawag sa Kanya. Libot ka na ng problema. Mahapi na yung syon na nakikita mo kumakapit sa iyong paa. At hindi sa lahat, tumawag tayo sa Kanyang pangalan. Kristiyano tayo eh. Ang pangalan ni Kristo ay nasa atin. Kaya tumawag tayo as a Christian. Mayroon tayong authority, mayroon tayong biyaya. Kaya kung tayo tatawag sa Kanya, siya ay tutugon sa atin. Are you depressed? Umamin tayo sa Diyos. Huwag tayong pagpakita, okay lang. Kailangan tayo pagpakbaba sa Panginoon. Lord, tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong masalita sapagkat salita ninyo, Panginoon, ay katugunan sa aming mga problema. Tunay, Lord, na nagagawa namin po ang kalungkutan ito at tinangkalaban ang mga kalungkutan. Subalit nakita natin na yun kung paano dahil prediksyon na aming po natanggap. Magmuna kami po ay tumawag sa inyo sapagkat kayo ay tapat at kayo pilinig. Kaya naman, Panginoon, nawa, hindi pa namin kayo magiging. Hindi kaya ibigin kayo sapagkat kayo tapat sa inyong pong pangako. At tumawag kami ng puso sa inyo. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.